Nasa linya natin si Ginoong Modi Floranda, ang National President po ng Piston. Magandang umaga po, Ginoong Modi Floranda. Live kayo sa Saksi sa Double B. Good morning po, sir. Good morning po. Magandang umaga po sa Double Wing at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Opo, nitong mga nagdaang linggo, mataas na ho ang presyo ng diesel. Sa susunod na linggo, meron na namang iaasahan na dagdag presyo. Kumusta ho ang tanggap ng grupo ng Piston at syempre yung grupo ng transport natin sa dagdag presyo na naman sa susunod na linggo? At sa bahagi natin, marin po natin na kinukumbina itong sharing na naman ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan mula po ng Mayo at 30 hanggang sa ngayon ay halos umaabot na ng 25 pesos per liter yung muling na ipatong sa bawat litro ng diesel at nakakapangamba dahil batay sa pronouncement ng Department of Energy ay yung ngayong darating na Martes sa next week ay mayroong almost 10 pesos yung may dadagdag na naman. Sa dagong ito, hindi lamang sa amin ng mga driver at mga operator, siyempre sa ating mga mamamayan, sapagkat alam natin na kapag tumataas nga ang presyo ng petrolyo, ang kakibat niya ay pagtaas din ng mga bilihin at hindi na halos makasabay yung maling nakita at sahod ng ating mga manggagawa. Kamodi, ang pantapat po ng gobyerno dito, dahil sabi nga na DOE hindi na mapipigilan. Sabi pa nga baka pwedeng sumampa na naman sa 90 pesos ang kada litro ng diesel, hindi ba, sa mga darating na linggo. Ang pantapat ng gobyerno magbibigay ng one-time 2,000 pesos na ayuda sa mga apektado sektor, kagaya po ng transportasyon. Paano niyo po tinatanggap yun? Okay ba sa inyo yun? At sa atin, Mang Wing, ay patingnan natin ay anong halaga ng 2,000 na ito ay dadaan lamang sa kamay ng mga driver, na para tayong nagiging kolektor ng mga kumpanya ng langit, magbibigyan ng subsidiyan gobyerno, sektor ng transportasyon, ibabayad naman ng mga driver sa oil company. Kaya hindi rin nakikinabang ang mga driver at operator at siyempre yung ating mga mamamayan. Kaya ang sinasabi nga po natin, kung talagang seryoso ang gobyerno ng tulungan yung ating sektor, hindi lamang ang sektor ng transportasyon, kundi yung ating mamamayan. Kaya sinasabi natin na kailangan galawin talaga ng gobyerno ay pansamantalang isuspindi itong yung iba at saka yung state tax talangin. Dahil almost 15 pesos per liter po yung nakapatong sa hanay po ng ating mga hindi lamang sa mga chikni, kundi sa lahat ng mga pampublikong transportasyon na pribado. Okay, meron pong nakapending na fare hike. Di ba meron na pong inaprubahan ng LTFRB na piso na fare hike o dagdag pamasahe, pero ito'y sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo din ba, kagaya ng ibang transport organization, ay hihirit sa Malacanang na ibigay nyo na, ipatupad na natin yung pisong dagdag pamasahe? Sa bahagi po namin sa Piston, tayo ay nag-file ng fare hike noong Mayo, na kung saan ay mataas pa yung presyo ng petrolyo at siyempre yung kakibat niyan ay yung masyadong mataas na mga halaga ng mga pyesa ng ating mga pampublikong transportasyon. Kaya tayo po ay nag-file tayo ng petition kung daw nagkakamaling April, nahiringan po ito ng Mayo. At hanggang sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng resolution ng LTFRB o DOTR kung ano lang status ng sinay po namin. Nag-file po kami ng 10 pesos. 10 pesos. Yung nakaraang April. Magkano po yung petition nyo? 10. 10 pesos 10 po pesos. yung sinay po natin 10 ng pesos. April. Okay. Naging basihan nun ay nung kay April ay naglalaro ka sa almost 90. 90 plus per liter ng presyo ng diesel na siyempre yung pyesa ay hindi naman talaga bumababa. Kaya yung ilan lamang yun sa naging basihan ng ating itinay. Hindi sa layunin na para gumanda yung buhay ng ating mga driver at mga operator, kundi para ma-extend yung mas malaking halagang na walang kita at para tuloy-tuloy na makapag-service sa ating mga mamamayan. So kahit po yung halimbawa pending na fare hike na sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos na piso, hindi kayo kontento doon sa piso na yun? Pag tinignan po natin, Mang Wing, ay bawa kung kami nakaka-200 passengers, ay madadagdagan na kami ng 200 pesos sa loob ng 12 to 18 hours na napamamasada. Sa ngayon ay nakakapag-uwi tayo ng 300 to 400. Ay makakabigay 600 pesos lamang yung ating maikikitong sa loob ng 18 hours. Nating pamamasada. Kulang
kapag tinignan natin kulang doon sa pangangailangan ng limang isang pamilya. Sapagkat kapag tinignan po natin ng batay sa pag-aaral ay yung family living wage at least 1,200. Hindi pa para gumanda ang buhay, hindi para makakain lamang, hindi mas sa isang pamilya. Opo, yung ito lang, yung so ibig sabihin magiging 23 pesos na kung pagbibigyan yung 10 piso. Yan ba ay pansamantala lang habang ang presyo ng diesel naglalaro sa mga ganyan ngayon, mga 70 plus. Oo. Pansamantala lang ba yung hirit na yan na 10 piso para lang may pambawi lang ho kayo? O yan ay pang matagalan na? Yan ay fix? Siyempre, sa akin naman ay nakadepende yan sa LTFRB, ano? Kung ano yung kanilang magiging decision. Sa akin ay sa panahon ng mataas ang presyo ng petrolyo, dapat payagan talaga tayo na makapagtaas din ng ating pamasahe dahil nga doon sa pangangailangan mismo ng ating mga driver at mga operator para tuloy-tuloy siya makapag-service. Pero dito sa ininumungkahi ng Secretary ng DOTR, parang piso yung kanilang nakikita at sa meron sa speeding na 20 centavos per kilometer. Ang sa akin ay hindi pa nagagamit ng mga driver yung sinasabi nilang piso ay gagastos natin kami kasi magpapay kami ng para magkaroon kami ng permit rate. Dahil sa wala kami permit rate, hindi kami makakapaningil ng dagdag pasahe. Okay. Alright. So, Kuya Modi, kayo po'y aming babalikan sa habang umuusad itong problema natin sa pagtaas ng petrolyo, presyo ng petrolyo. Good luck po sa pamamasad at maraming salamat sa oras. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Palagi po kayo mag-ingat ng dalawa. Ingat. Thank you po. Good morning, sir. Si Ginoong Modi Floranda, ang National President ng grupong Piston. Saksi sa